Hindi katawa-tawa ang isang taong nagdadala ng tira-tirang pagkain, lalo pat kung ang pakay nito ay para tulungan ang ibang taong kapos palad. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Sa araw-araw ay palaging dumadaan sa mga karinderya itong si Bongbong para hingiin ang mga tira-tira nilang mga pagkain. Sa ginagawa nga niya ay nakilala na ito siya ng mga may-ari ng mga kainang kanyang palaging hinihingian. Sa tuwing darating nga itong si Bongbong sa kainan nila ay kadalasan nila ito siyang binibiro. Ayan na naman siya, aagawan na naman ng mga alaga ko ng tirang pagkain. Sambit ni Mang Lodi na may-ari ng isang karinderya na palagi niyang hinihingian ng tirang pagkain. Natatawa na lang palagi itong si Bongbong sa tuwing binibiro ito siya ng mga kaibigan nito. Pasensya na po Manong, kailangan lang po talaga. Magugutom po kasi ang mga alaga kong mga hayop pag hindi ko to ginawa. Mahinahong tugon naman nitong si Bongbong. Alam naman namin yun Bong, binibiro lang naman kita, saad pa ni Mang Lodi. Halos 6 na buwan ring ginagawa nito si Bongbong na humingi ng mga tirang pagkain para sa mga alagang aso at pusa nito. Ginagawa kasi nito si Bongbong na kukupin ang mga askal at pusakal ng mga hayop na makikita nito. Kaya dumami ng dumami ang mga alaga nito at mga papakainin. Mabuti na lang at nagkaroon ng pagkakataon nito si Bongbong na makapagtrabaho sa isang fast food chain. Kakilala kasi nito ang manager sa fast food chain na iyon. Kaya pinapasok niya itong si Bongbong para kahit papaano ay makatulong ito sa kanya. Namangha kasi dito kay Bongbong ang manager na iyon dahil sa pareho silang mahilig sa mga hayop. Hanggang sa nagsimula na nga itong si Bongbong sa kanyang trabaho. At ginawa siyang hayaan ng kaibigan niyang manager na si Gary. Nadalhin ang mga tirang pagkain ng mga customers nila. Ngunit sa ginagawa nitong si Bongbong ay may mga kasamahan ito siyang hindi nasisiyahan sa ginagawa nito. Isa nga doon ay itong si Kiko. Isang araw nga, ginawa nitong si Kiko kasama ng mga kaibigan niya na pag-usapan itong si Bongbong. Guys, pansin niyo rin ba ang ginagawa ng bagong kasamahan natin? Sambit ni Kiko. Yung ano doon Kiko? Tugon ng isa sa kaibigan nito. Yung bago nating kasama sa trabaho. Abay, kabago-bago, di man lang nahiyang magdala ng mga tirang pagkain, ang kapal ng mukha. Sambit pa ni Kiko. Ikaw talaga Kiko, baka naman gutom lang yung tao. Hayaan mo na para may makain din sila kahit tira-tira. Pabirong saad ng kaibigan nitong si Kiko. Sa sinabi nito ay nagtawanan itong si Kiko at mga kaibigan niya. Ramdam naman itong si Bongbong ang pagkadiri sa kanya ng ibang katrabaho nito. Ngunit ginawa lang niyang hayaan iyon dahil sa hindi naman sila makakatulong sa kanya. At alam naman itong si Bongbong na sakit lang sa ulo pag pinatulan pa niya ang mga ito. Isang araw nga, nagkaroon ng salo-salo ang mga empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nitong si Bongbong. Sa kalagitnaan ng kanilang salo-salo, ay bigla na lang nagparinig itong si Kiko dito kay Bongbong. Parang marami-rami yata ang may uuwi ng isa nating kasamahan ngayong gabi Sa sinabi nitong si Kiko ay nagtawanan ang mga kasamahan nito. Narinig iyon ni Gary na manager nila at napailing ito siya sa sinabi nitong si Kiko. Ginawa na lang niyang tapikin ang balikat nitong si Bongbong para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Sabay bulong dito sa kanya. Hayaan mo na lang sila Bong, mga walang magawa yan sa buhay. Huwag mo na yan silang pansinin. Sa puntong yun ay napawi ang hiya at galit na nadarama nitong si Bongbong. At sinunod nito ang payo ng kaibigan niyang si Gary. Isang linggo ang lumipas. Sa oras ng uwian nila'y ginawang tawagin itong si Gary itong si Kiko at ibang kasamahan nito para magpasama sa kanila. Kiko, pwede ba ako magpasama sa inyo? May pupuntahan lang ako saglit. Kung okay lang sa inyo, sambit ni Gary. Oo naman sir, ikaw pa ba? Tatanggi pa kami? Di ba mga tol? Tugon ni Kiko.
Oo sir, sasamahan ka namin. Sambit naman ng mga kaibigan nitong si Kiko. Sinadya nitong si Gary na idaan sa tapat ng bahay ni Bongbong itong si Kiko at mga kasamahan nito. At nang mapansin itong si Kiko, itong si Bongbong na masaya habang abala sa pagpapakain ng mga alaga nitong hayop, ay doon niya na-realize kung bakit palagi itong si Bongbong nagdadala ng mga tirang pagkain. Sa puntong yun ay natahimik itong si Kiko at mga kasamahan nito. Doon na nagsalita itong si Gary. Hindi ibig sabihin palaging nagdadala ng pagkain ng isang tao ay patay gutom na ito. Marami lang na kailangang pakainin itong si Bongbong. Kaya kahit masakit na sa kanya mga sinasabi ng iba ay kinakaya pa rin ito alang-alang sa mga alaga niya. Alam nyo, mabait naman niyang si Bongbong. Subukan nyo lang na intindihin siya. Sa sinabi nitong si Gary ay tuluyan nang natahimik itong si Kiko at hindi na nakapagsalita. Simula sa araw na yon ay wala nang kumutya dito kay Bongbong at sinubukan na nilang intindihin ang ginagawa nitong si Bongbong. Mga ka-explorers, hindi sa lahat ng oras ay gutom ang nagtutulak sa isang tao para gumawa ng isang nakakahiyang bagay. Minsan rin ay para makatulong rin sa ibang may buhay.